Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang Season 4 ng karugtong ng serye ng Kalbaryo ni Norman Mangusing, mga ka-plastic. At ang pag-uusapan natin dito, yun pa rin, parang part 2 rin to, mga ka-plastic. So since marami kasi ang nabigla sa mga ganitong klaseng usapin sa social media, na para bagang sinasabi ng iba ay ginawa yatang laro o ginawa atang parang pinaglaruan ng PNP. Yun ang pagkakaintindi ng karamihan, mga ka-plastic. At tatalakayin din po natin dito, mga ka-plastic, yung updated dito sa kulaong na ito, mga ka-plastic.
So balita ko mga ka-plastic, in the first night of his being in jailed ay meron na siyang hagulgol portion na kung saan ay malamang sa malamang ay natakalan na itong si Norman Mangusin sa loob ng kulungan. Natitiyak ko yun. Baka sa utos pa ng warden yan mga ka-plastic, na sabi ni warden, alam nyo na ang gagawin dyan kay Kulaong. Masyadong mayabang yan, kani-kanina lang nag-live stream pa yan na nagmamalaki sa mga kaaway niya. Bla 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 bla, something like that. Kaya napalitaan daw na para daw siyang nagagulgol daw sa iyak nung araw na yon. At kanina daw po ay umagulgol din sa iyak si Kulaong mga bandang 1:00 ng hapon mga ka-plastic. So nangangaulugan lang yon mga ka-plastic na hindi na maganda yung trato sa kanya ng mga kakausa dyan. Malamang sa malamang, hindi natin masasabi, baka may something na dinonat na siya dyan, diba mga ka-plastic? Pero hindi pa rin maiiwasan mga ka-plastic ang mga aligasyon ng mga netizens. Punta naman tayo ulit. At may mga 2 subscribers na tayo na nag-unsub sa akin. Mga netizens din yon. So, nire-respeto ko naman yung inyong mga opinion o inyong mga reaction sa akin. Kasi most of the top mga ka-plastic, hindi nyo kasi naintindihan yung punto ng mga tao. Mga punto namin na tayo, mga ordinaryong Pilipino mga ka-plastic, ay may possibility na kung nagagawa niya ito, yung mga bagay na nakakaya niyang udyukin ang mga PNP, CIDG, NAPOLCOM, ay wala nang para bang ang mga vlogger ngayon ay magkakaroon ng lakas na loob, especially sa mga social media influencers na mayroong subscriber na 1 million pataas. Yung mga sikat na tao ay may karapatan na po sila maghublo ng tao at mamahiya sa harap ng lahat ng national television company mga ka-plastic. Yun yung pinupunto ko, pero may mga tao pa rin talaga na hindi nila naintindihan yung point of view ng mga ibang netizens. At karamihan dito mga ka-plastic, yung mga nag-post mga legal na abogado. Tulad nito mga ka-plastic, hindi ko lang sure kung abogado to, palagay ko may alam din to sa batas. At pinost pa yan mga ka-plastic ni Idol Denmark Tuason Repuyan, ang pinaka-veteranong rapper dito sa Pilipinas mga ka-plastic. Siya yung mga pioneer ng hip-hop noong mga panahong 90s, kasabayan ni Francis Magalona at ni Andrew E. So ibig ko lang sabihin mga ka-plastic na maging siya mismo, si Boss Denmark, ay nabigla sa pangyayari. Kasi ang pinupunto dito sa post ni Roland Cua, hindi niya daw tropa o kilala si Norman, pero yung unjust vexation definition, unjust vexation is defined by Section 1, Article 287 o bla bla bla, yan na naman tayo. It is any act of while does not cause any physical or material injury. Tama yun. Does not cause any physical or material injury. Pero bakit pinahiya nila sa publiko yung tao? Pucha, pinaingay nyo, pero yung nagnakaw sa kabayan ng bayan walang pag-usad. How sad naman ng mga bayan kong Pilipinas. O, di ba? How sad. Baga, yung panahon na nilabas yung post about dun sa 18 Marines, mga ka-plastic, na kung saan umamin po yung 18 Marines na sila yung nag-deliver ng mali-malitang pera through the chopper of the president, di ba? Presidential chopper na diniliver sa bahay mismo ng presidente.
So nangangahulugan nun mga kaplastik, yung mga national media tulad ng UNTV, Net25, TV5, GMA, ABS-CBN, A2C, at so on and so forth. Wala tayong napanood ni isa sa kanila o na-post man lang sa kanilang social media accounts yung ganong usapin. Kumbaga nagkaroon na ng national television block sa pag-expose ng ganong ebidensya. Na yun yung mas dapat tutukan mga kaplastik. Instead dito sa taong to. So nangangahulugan ang ordinaryong Marcos na kaya nilang pakulong at ipahiya sa madla sa lahat ng media network, pero bakit hindi nila nagawa sa isa pang Marcos? Diba? Yun ang point of view dito. At ito pa, isa pa. Isang netizens din, no? Yung mga ganitong tinutukan ng mga pulis, may pa-press con pa. Ano yan, collab? Di ako kampi kay Mangusin pero pinanood ko. Parang hinatulan nila yung tao, di ba dapat korte na yan? Saka dapat blinerd ang mukha na yung Mangusin. So pwede magkaso si Mangusin yan ng slander. Pinapasikat nyo lang yung lalo, yan pati si Makagago. Asan kaya si Atong Ang? Asan na yung may mga warrant of blood control? Diba? Dami nagkaano yun. Sino pa? Eto pa. Si Attorney Reyes del Rosario, isa pang attorney aside dun sa kahapong tinalakay natin na si Attorney Ibanez. Ito naman si Attorney Reyes del Rosario. Let's talk about the press conference on the arrest of Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. To be honest, it felt like overkill. For a charge like unjust vexation, the scale of the press conference raised eyebrows. Ang dating parang mas mabigat pa ang krimen kaysa sa actual na isinampa. The optic of the multiple officials speaking strongly before cameras made it look more dramatic than necessary. As much as I personally dislike the guy, I still think the response has no to be proportional. Diba? Criminal cases should speak through the documents, warrants, and court of proceedings. Hindi kailangan ng theatrical tone. Some statements during the press conference also bordered on the sounding personal. Public officials must always maintain restraint. The moment it feels emotional or vindictive, it weakens an institutional message. Diba? But to be fair, I also understand why they did the press conference. Mangusin is not an ordinary private citizen. He is a public personality with a large following. Because of that, his case naturally became high profile and attract significant public interest. When someone with that level in visibility is arrested, especially in case of involving police insignia and public officials, authorities are expected to explain what happened. I also do not think this was just about the unjust vexation complaint. Diba? Parang yun yung kanyang duda. The press conference appeared to be a culmination of several issues involving Mangusin. There were his repeated tirades and allegations against high-ranking government officials. O, diba? Yun yung mga isa sa mga dahilan. Yung the repeated tirades and allegation against high-ranking government officials. There was his alleged use of police uniform kasama doon. There had been reports of multiple estafa and trafficking complaints linked to him.
Baga tagal na yung issue na yon. Baga ano na yun eh, may at large na yun eh. And of course, it's very public arrogance in social media did not help. In situations like this, silence can be create speculation. A press conference becomes a way to put facts on record, address public concern, and show that the matter is being handled through the legal channels, whether we agree with the scale of it or not. Diba? Public attention surrounding the case likely made in the briefing inevitable. Dami nang sinabi niya. On the other hand, the scale of tone may be have felt disproportionate to a charge like unjust vexation. On the other hand, the visibility of the accused and the public interest surrounding in the issue likely influence the decision go to the public. Yun lang. In the end of the day, the real test is not the press conference. It is whether due process is observed and whether it charges are supposed by evidence. The courtroom, not the podium, is where it should ultimately be decided. Diba? Kahit si Attorney Reyes de Rosario, baga may parang motibo sa mga pangyayari kung bakit nila ipinaya sa publiko tong si Norman Mangusin. Diba? Yun ay dahil dun sa mga paghahamon ni Norman Mangusin o pagtatrastukan. Yun yung pinaka naging dahilan. Parang naging way lang naman yung warrant of arrest ni Makagago. At ito, ito. Sabi naman ni Francis Kamtugan, baga ito, isa pang mga netizens din to circus, tinagurian niyang circus. Dapat inalam natin how much nagagastos ng gobyerno sa mga circus show na ito. Instead of spending resources in the investigation on real crimes, med trade, cocaine trade, child porn, and human trafficking and graft and corruption cases. Nakikisawsaw pa ang pulis sa circus fight ni na Norman Mangusin and then Mark Jason Warla Colahewa. Bailable lang yan case unjust vexation at hindi yan classified as violence crime. Ayun. Actually, possible fine, multa o kaparusahan yan. Nakakatawa lang na at gumastos ang gobyerno dito. At siguradong north of Philippine peso money, 1 million ang kinita ng mga influencers, vloggers, including si Norman Mangusin at Makagago sa mga related contents. Ang dami ng fugitives sa violent crimes pero hindi naman sila hinahanap. Kasi nga hindi matunog na pangalan eh. 'Di ba? Kaya lang naman na kilos pronto tong taong to, kumbaga ginawan na lang nila ng rason yung uniforme. Diba? Yung uniforme. Yun ang dahilan, mga ka-plastic. Tapos, sinabayan na lang to ng warrant of arrest ni Makagago. Na unjust vexation yung kanyang sinampang kaso. Kaya nga ang daming nagtataka, ang daming mga crimes, element of crimes tulad ng yan, kidnapping, rape, multiple murder, attempted homicide at kung ano-ano pa. Pero hindi nila nagagawang i-public shaming ng mga taga-CIDG. Pag ang nagrereklamo, ordinaryong tao. Siguro, ganon yun. Pero pag si Makagago ang nagreklamo, mabilis yan sa alas 4. Diba? Yun yung palagay ng mga netizens, hindi yun palagay ko.
Yun kasi yung na pipigurize nila base sa kanilang landscape ng pangyayaring ito. Ibig sabihin lang nun, mulat na mga netizens sa mga ganitong tactics na ginamit yung Norman Mangusin upang pagtakpan yung mas mahalagang kaso na dapat tutukan ng mga officials tulad ng mali-maletang pera na hindi nila ginagawa ng action. Diba? Ayan. The police could have easily called the lawyers of staff of Mangusin and instructed them to surrender him for booking processing at the nearest police station. Yun naman dapat eh. Pero bakit pa dinala sa Kamkrami para mag-press conference? Kaya hindi natin maiwasan if people conclude that is a paid distraction from the real crimes and corruption scandal poisoning the country. Di ba? Parang, di ba napapansin nyo na may nangyaring revelasyon sa gobyerno? Tapos nataon itong alitan ni Makagago at ni Norman Mangusin. Sinetel ito sa kung anong araw na ilalabas yung revelasyon dun sa gobyerno. So anong nangyari? Naging takip siya. Tamo, even yung mga mas matatalinong tao hindi interested na alamin yung o bungkalin pa ang pagkatao ni Norman. Hindi sa sinasabi ko na baliwalain natin yung ginawang krimen ni Norman Mangusin. Ang problema kasi dahil social media influencer yung nagreklamo, binigyan ng exposure. Binigyan ng pagkakataon ng mga media kasi matunog eh. Para bagang naghanap lang ng dahilan ng ibang mga media na kung ano ang dapat ibalita nila. Instead yung ibalita nila yung mas mahalaga. Diba? Na gets nyo po. Marami na naman nasasabihin dyan, bobo ka plastic, bobo na naman tayo. Bobo ako. Kasi nga, ganun kasi noon pa ganyan ang laro ng mga gobyerno. Kapag silang pinag-uusapan, lalo na kung talagang matibay at malinaw yung mga ebidensya against sa kanila, ang ginagawa nila, dinadivert nila sa ibang kwento. Mas pag-uusapan nila yung mga nagte-trending na mga vloggers, nagte-trending na mga kupal na vlogger sa social media, mga kupal na road rage yan. Di ba? No, mapapansin mo naman eh, kapag may nangyayaring road rage, di ba? Mas maraming interesting na media. Lahat ng media nakatutok dun. Samantala yung lumabas na ebidensya dun sa mali-malitang pera, wala. Di nila inintindi yun, mga kaplastic. Kaya totoo man o hindi nila yun kinoverage. Hindi nila ginawa ng coverage. Diba? Sa mga ganitong low-level crimes at vanity crimes, the DOJ should place appealing fee. Let's say 30,000 pesos to 50,000 per count of unjust vexation, slander, light threats, etc. 100,000, minimum of 1 million per count per libel. Imagine mo, pag nagsampa ng kaso si Norman Mangusin ng slander, mas malaki pa yung bail per counts. 100,000 pesos isa. Kumpara sa unjust vexation ni Makagago. Patay kayo dyan kapag yan ay ginantihan kayo ni Norman. Lalo na yung pagdi-dirty finger. Pag napansin pa ni Norman yun. Yan nga yung sinasabi ni Attorney Libayan na where emotions are high, intelligence is low. Kahit may galit ka sa katuligsamong vlogger, hindi mo dapat gawin man dirty finger
ni hindi mo pwedeng laitin yan in public nang hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala kahit alam mo sa sarili mo na marami siyang tinarantadong OFW. Kasi hanggat hindi pa gumugulong yung kaso niya at hindi pa nalilitis ng korte yung kanyang pagkakasala. O let's say, oo nga, nakulong nga siya, pero hindi yon ibig sabihin ay guilty na siya. Base sa due process ng batas nila. Pero ang problema, nanlait ka, ang dirty finger ka, yari na. Paano kung bawian ka ni Norman at 100,000 pala ang just vexation, slander? Lupit. Matinding laban to mga kaplastik kapag bumawi to si Norman. Wag naman sana. Total bobo naman si Norman eh. Alam niya man wala namang utak yun. The money can be used sa build state-of-art interrogation chambers, crime investigation, laboratories, training, increase hazard pay, increase bonuses of law enforcement and the prosecutor services. Now, PNP Legal Service should bill Mangusin and the Makagago for using PNP as props of their show. O nga eh, naging props. Okay na sana kung inaresto nyo na lang, dinerecho na lang doon sa presinto, pero wag nyo namang gawan pa ng content pa, diba? Nag-press con pa, dinivert pa yung mga issue sa gobyerno. Dapat. So magtungo naman tayo sa kalagayan ni Culaong. Dahil before that, panoorin muna natin ito. Yung unang pagpasok niya sa presinto. Our next award I'd like to call is Dr. Francis Lee Antonio Marcos. He has been awarded Most Inspiring Filipino Philanthropist, a pandemic hero during the pandemic, to receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Congratulations once again, Dr. Francis Lee Antonio Marcos. Thatcher! Our next award, Lolo Eyes. Ayun, top notcher. Humanity is philosophy. Ayun. At panoorin naman natin ang opinion ni Casper the Great base doon sa kalagayan ni Norman. Oh. Meow, 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 meow. Oh. Guys. Shoutout sa inyo lahat dyan. Huwag na kayo mag-alala kay boss. Okay na si boss. Yung nag-aalala doon. Yun lang nagpagupit lang. Oh, kaya ilang araw lang nawala. Shoutout sa inyo ulit dyan. Nagpagupit lang. Pumunta lang ba ng parlor? Ha? Casper? Pumunta lang ba ng parlor? Ayaw mo pang aminin na nahublo siya, then natakalan na po siya kinagabihan. Diba? Saka hindi kami nag-aalala kay Culaong. Deserve niya yan in the way na nagawa niya yung mga katarantaduhan niya. Pero mukhang hindi yata siya nakapag-bail mga kaplastik. Dahil ito po ang lumalabas na balita mula sa mga media mga kaplastik. So panoorin natin yung opinion ng mga media. Eto. Panoorin lang natin muna to.
Yes sir, ano po? Sir, nakapag-bail ka na? Ay, Sir Philip, sir, kumusta ka? Ayos lang. Takip pa Sir, ng bimbo. nakapag-bail ka? Magpipail pa lang. Mag-bail pala. Ba't ka rin decision magpagupit, sir? Ayun. Saan ba mas malinaw? Ito. Ano, sir? Mag-bail pa lang. Mag-bail pa. Ano, sir? Sir, kumusta ka? Ayos lang. Sir, nakapag-bail ka? Magpipail pa lang. Mag-bail pala. Ba't ka rin decision magpagupit, sir? Natural. Nakulong eh. Ano, sir? Sir, New look. New look. Pare, new look yan. Naka-LA Cup yan. Kung ano pa yung suot niya nung isang araw, yun din yung suot niya ngayon. What the hell? So, ito yung balita mula sa Super Radio DCWB. Panorin natin. Kinumpirma ni Napolcom Vice Chairperson Commissioner Rafael Calinisan na ililipat sa Parañaque City Jail si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Sa panayam ng PNP Press Corps, sinabi ni Calinisan na hindi nakapagpiyansa si Mangusin sa halagang 120,000 pesos sa kasong unjust execution. Maging si Calinisan anya ay nagtataka kung bakit hindi nakayanan ng nabanggitang vlogger ang piyansa. Samantala, kanina, habang kami naglalakad dito naman sa area ng TIDC, tamata ng Super Radio DCWB, itong si Mangusin. Kinumusta ko siya. Sinabi niya, ayos lang daw. Nang tanungin ko naman kung siya ba ay nakapagpiyansa, ang sabi niya, magpapiyansa pa lamang. Pero hindi na malinaw kung saan siya dinala ng PNP. Pero kanina nakausap ko na rin si BJMP spokesperson, Superintendent Jerix Businera, kanyang kinumpirma na ang Parañaque City Jail ay inihahanda na. Kinumpirma ni Napolcom Vice Yon. Sabi sa balita na hindi pa malinaw na hindi pa nakakapag-bail itong si Norman Mangusin. Saan napunta yung panalo mong takoyaki challenge kay Taragis? Di ba may 100,000 ka nun? Ayaw nga pala, naalala ko. Nakita natin doon sa recent content ko na after mo tumanggap ng 100,000 ay agad-agad kang tumakbo ng kasino. Diba? Doon ka tumakbo agad. Ganun-ganun mo lang gastusin yung pera na halagang 100,000 piso. Biruin mo sa 100,000 piso, kaya nang sagutin yung isang tuition fee ng isang estudyante. O kaya naman, kaya makapagpatayo ng small business like fishbowlan o kaya paresan sa halagang 100,000. Pero kay Norman Mangusin parang nagmimistulang itong barya sa kanya. At pinangsusugal lang niya yung ganong halaga. Diba? O bakit hindi mo gamitin yon pambail mo? 120,000 lang naman ata yun para sa'yo. Trilyonaryo ka, wala kang pambail. Diba? Trilyonaryo, walang pambail. Kawawa naman. At nilipat pala si Norman Mangusin sa Parañaque City Jail, mga kaplastik. Yon, nalipat siya doon, mga kaplastik. So ibig sabihin nun, talagang doon na siya ilalagay. Dito meron isang nag-opinion eh. So yun, magtungo naman tayo
sa nagba-viral video na kung saan ay sa kanyang live stream ni Rapi Tulfo in Action, nagbistulang sinabon niya itong si Commissioner Ralph Calinisan patungkol doon sa lumalabas na viral video na kung saan ay ipinahiya itong si Norman Mangusin sa harap ng mga media network. Panoorin natin yung video. Tungkol dito sa bagay na ng mga netizens and tumutugma rito sa issue na meron tayo dito noon. In fact, I call the attention of the PNP tungkol dito sa bagay na ito. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer, NAPOLCOM. Magandang hapon po. Commissioner Calinisan, sir. Senator Rafi, magandang hapon po. More power po sa inyo, sir. Thank you po, sir. Several times ago, dito po sa Wanted sa radyo, meron po kami mga suspect na na-issue na po ng warrant, and yung kasalanan ng mga suspect na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, rape with homicide. And a warrant of arrest has been issued already, and I asked the PNP at that time, major pa ata yun, yung rango, yung isa naman colonel, kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman may flash namin for awareness purposes, para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa NAPOLCOM to or sa Kamkrami lang, na bawal daw magbigay ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte. Bago po sa pandinig ko yan, Sir Rafi, Idol Rafi, bago po sa pandinig ko. So, if you would indulge, ibigin niyo po sa akin yung pong warrant po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye. We will provide you the details po, Idol. Okay. Kaya ko muna sabi yan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of Yon. Dito niya trinap ni Rapi Tulfo itong si Commissioner Rafael Vicente Calinisan. Sa puntong, ito po yung inopinion niya. yung kasalanan ng mga suspect na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, rape with homicide. And a warrant of arrest has been issued already, and I asked the PNP at that time, major pa ata yun, yung rango, yung isa naman colonel, kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman may flash namin for awareness purposes, para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito. Ayun. Binigyan niya ng sample. Kapag yung rape at homicide, nanghihingi si Rapi Tulfo sa mga kernel ng CIDG or PNP, something like that, na mga information o detailed about dun sa suspect para may sa publiko sa kanyang YouTube channel. So yun yung gusto niyang ipalabas. So hindi ko po ito sinasabi na pabor ako kay Rapi Tulfo, kasi pag halimbawa doon tayo sa point of view natin na nanghihingi siya pero nireject siya, hindi man lang may bigay. Pero sa isang banda, bakit dun sa vlogger daw yun? Ito. Pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa NAPOLCOM to or sa Kamkrami lang, na bawal daw magbigay ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte. Ayun. Bago po sa pandinig ko yan, Sir Rafi, Idol Rafi. Baga, so hindi pala alam ni Sir Ralph Calinisan to, mga kaplastik. Bago daw sa pandinig niya eh. Kasi bawal daw sa sa kanila na manghingi ng mga impormasyon eh. O kahit man lang larawan ng suspect ng homicide tsaka rape. 'Di ba?
Tapos yun ang sagot niya bago sa pandinig. bago po sa pandinig ko. So, if you would indulge, ibigay niyo po sa akin yung pong warrant po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye, we will provide you the details po, Idol. Okay. Kaya ko muna sabi yan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At Opo. may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust fixation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Senator Rafi, let's put it in context. Actually, kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga po kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman. At marami po naloko mga OFW po ito at kasama po si Senator Erwin sa tumulong sa pag-aaresto nito. And that guy was also presented. We understand na ang dating po sa tao unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. And of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin sino yung tao pinag-uusapan dito. And all of his offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapagdebatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga nabanggit police, niya. even NBI, even the LTO. Na lahat na nabanggit na pala. The use of Okay. her name is actually fraudulent. Commissioner, I hear you. Opo. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses, in fact, naghiring pa nga ako dyan. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang-rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now, sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-press con, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sir, medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sir, yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Di yata naintindihan ni Rapi Tulfo dito. Yung tungkol dun sa human trafficking, yung tungkol sa mga panloloko ng mga OFW, mabigat din na kaso yun, Rapi Tulfo. Diba? Mabigat yun. Pati yung pag-iinsulto sa uniforme ng kapulisan, hindi niya narinig yun. Parang nagbingi-bingihan siya sa opinion ni Ralph Kalinisan, mga kaplastic. Hirap talaga ng Tulfo no? Yung una, nag-post si Ramon Tulfo, yung kapatid niya. Yung older brother niya. Na ganun din. Same as Rapi Tulfo yung pagkaka-opinion na pinatulan daw yung loko-loko, bayabang. Ang tawag dito ni Rapi Tulfo kay Norman Mangusit, isang mayabang na tao. Isang mayabang na tao lang. Wala siyang tinitled na meron siyang recent case. Kahit nga itong si Makagago, di niya mabanggit dating na-featured ni Rapi Tulfo to si Makagago, no? Kung natatandaan ninyo yung away nila ni Leng tungkol dun sa printing clothing ni Boss Toyo that time. Na kain ewan. Diba? Hindi rin mabanggit ni Rapi Tulfo. Ayaw niya kasing banggitin yung mga individual kasi nga ayaw na niyang sumikat palalo. Yun kasi yung pinaka-core nun Clout chasing daw ang labas.
Parang ganun yung tingin ni Rapi Tulfo dun sa opinion na yun. Pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sir medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sir yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan. Hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung... Dito may point naman si Rapi. Si idol nila. Na tama naman. O, balita nyo, nahuli na si Norman Mangusin. Tapos, hindi, ang ginawa nila, ipinarada pa nila yung tao, inilagay nila sa harapan ng maraming media para hayaan nilang insultuhin ng kabilang panig. Nandun na tayo sa point na nandun yung bugso ng galit ng kabilang panig eh. Nagigil siya kay Norman Mangusin. Pero pangit kasi it's too much. Sabi nga ng iba, overkill po yung ginawa. Minorder niyo yung tao harap-harapan sa media. Ibig sabihin lang nun, sumasang-ayon yung Napolcom sa ginawa ni Makagago at ng asawa niya na nag-dirty finger pa sa media network, sa harap ng mga media. Na para bagang iniisip pa rin niya na nasa vlogging pa rin yung kanilang aura. Di niya alam yung kumukuha ang camera, media na yun eh. Nakuhaan ng video. Diba? Hindi naman may tatanggi ni Makagago yun kahit sa mismong content niya, inamin naman niya eh. At ginawan pa nga ng screenshot doon sa mismong account niya eh. Diba? Ipapaya. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Even ako naiyabanok sa tao. kilala. Kasi kuminsan, dumadaan sa page ko, newsfeed ko, na talagang saksakan ng yabang. Pero, walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Pero naman sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap niyo. Dapat hindi niyo pinayagan yung sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang sir. Kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Sana hindi na po pinayagan yun. Naging peryahan, no? Natuwa ko doon nung nagalit nung nasalita pa ko ng ganun yung isang vlogger. Totoo, hindi po, yung po mga ganun we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context, We don't tolerate, pero dun sa actual video, hinayaan mo magsalita yung tao. Nakatungo ka nga lang that time eh. Hinayaan mo lang na gawin yun eh. In front of the camera, of the several camera ng mga media. Sa lahat ng iba't ibang media network, hinayaan mong ganun-ganunin si Norman. Nang hindi pa gumugulong yung kaso niya at hindi pa napapatunayang guilty siya. Meron kayong kinasuhan dun sa recent content ng obstruction of justice. Nung pinabasahan nyo ng Miranda rights tong si Norman. Hindi ko alam kung sino yung nag-obstruct ng justice doon. Siguro yung mga taga-official ng Sheraton. Hindi ko alam kung something na taga-official ng Sheraton yun o ano. Pero nagawa nyo ng action na hindi nyo tinolerate. Bakit yung kay MG? Hindi mo tinolerate. Diba? Doon nangangahulugan, pinagplanuhan. Siguro nung a day before the hearing, pinag-usapan na ang plano, planchado na, maglalagay ng majorette,
nakakumpulan na yung mga meron sa labas ng municipal office ng Parañaque. Tapos gagawin nila habang natapos yung hearing ay biglang papasahan o biglang babasahan ng Miranda rights si Norman Mangusin at poposasan sa loob ng munisipyo habang binibidyo ni Mingad at ng iba pa mga vlogger na nakatambay doon para gawin nilang katawa-tawa. And then paglabas ng munisipyo habang pinapasok doon sa patrol ng police vehicle, sabay tutugtugan nila na majorette na banda na nagmistulang kala mo naging pinikula. Hinayaan. Diba? Kumbaga, pinabayaan kasi sikat. Ginawang peryahan yung municipal office. Sorry to say, pero ang pinaka-formal way na pag-aresto ng isang individual ay hindi dapat ginaganon. Dapat parang kumbaga sa normal na pag-aresto ng tao, hindi na kailangan pang isa publiko at gagawan pa ng pamamahiya habang naglalakad yung suspect papunta doon sa ano. 'Di ba? Binasahan nyo pa man din ng Miranda rights tapos tatanggalan mo siya sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pang-embarrassment, paggamit ng mga banda-banda, 'di ba? Kahit ako hindi rin ako nasyahan sa mga ganun eh. Mas nasyahan ako na inaresto siya. Pero yung gagawan mo siya ng katawa-tawang moment, tapos gagawan nyo ng vlog para mag-million views yun. Kasi yun ang habol nila eh. Lahat ng mga content creator na nakaabang sa municipal office, nag-expect yun na mag-million views sila eh. Kasi mako-cover ng kanilang cellphone yung mga pangyayari kay Norman Mangusin kung pumunta man siya doon. At syempre, kahit sabihin natin bobo si Norman Mangusin, may utak pa rin yung tao. Kasi alam mo kung bakit? Hindi nga siya pumunta eh. Alam niya yung mangyayari sa kanya dun. Kaya yung mga sinasabing may plan A, plan B, bago pa niya nasabi yung plan B na yan, nag-livestream na si Norman Mangusin. Sinabi niya na pasahan mo ko ng warrant dito. Kaya nga siya nag-livestream, di ba? Hindi siya umalis. Kaya ginamit niya yung livestream niya just in case na baka may manakit sa kanya doon. At least meron siyang sariling ebidensya. Hindi bobo si Norman Mangusin. Kaya nga kayo nalokong mga 14 vloggers at iba pa mga vlogger na nakaantabay doon sa Parañaque Municipal Hall, di ba? Na nautakan kayo ni Norman. O ngayon nautakan pa rin kayo dahil hindi na kuha yung gusto nyong mangyari, di ba? Napahiyain siya with the banda. Nakakantaan nyo pa ng patay gutom, mampas lupa si Norman, di ba? Yun kasi ang gusto nyong mangyari. Tapos may isang taong if ever na mangyari yun, may isang babato kay Norman Mangusin sa lugar na yon, di ba? Hindi natin alam. May kikiliti sa kanya. Tapos papalabasin lang nila na ay dala lang ng emosyon yun ng mga netizens eh. Pero planado. Ganun yung mga possibly na mangyayari kung bakit hindi pumunta si Norman. In short, nautakan pa rin kayo. Ang akala mo nautakan mo si Norman pero hindi eh. Nag-livestream nga siya, di ba? Ibig sabihin, sinecured niya yung sarili niya habang hindi pa dumarating yung kapulisan na hinahinan siya ng warrant. At least safe, di ba? Walang nangyaring komosyon sa loob ng Sheraton. Yun lang. Senator Rafi, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero in fact, we asked him to stop. Pero to put in context po, Senator Rafi, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero yung Ito niya na. Saan, masingit pa sir, bago makalimutan. Saka nakikita ko sir,
yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para bang nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manood, para nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya tong taong ito. Definitely hindi Patay. po ganoon, Senator Rafi. Siguro po, alam ko naman po, Bayad ba? malawak po ang inyong pag-iintindi po dito. Yung pong warrant po na lumabas po, incidental lang po na yun po yung warrant na yun. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga ako, may human trafficking nga po dito. Ang dami po talaga, Senator Rafi, ibang level po talaga. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. Hindi this is outside of the personalities here. And actually, I salute the PNP po, Senator Rafi, na mabilis po yung pagkaka-arresto nito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sasaludo po ako sir kung yung sir, sorry po. Sasaludo po sana ako sir kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media ay kidnapper, bank robber, rape with homicide, yung ba mga malalaking kasalanan. Wag naman po yung unjust vexation kasi po ang nabasa lang unjust vexation lang eh. 'Di ba? Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung nag-chop-chop ng tao na marami po dito yan. Almost every month meron kami chinap-chop, binarder, nilagay. Paano ba naman sikat yung taong nag-complain? Pero pag mga yung sinasabi mong na chop-chop, rape, homicide o ano-ano pa na matitindi ang kaso, pero kung ang nag-complain is ordinaryong tao na kagaya ko na sa tingin ng iba ay hampas lupa ako, hindi nila gaganyanin yan. Walang exposure eh. Sorry to say that mga kaplastik ah. Hindi ako kontra kay Makagago. Job well done nga po ayun eh. Baga, saludo ako kay Makagago na pakulong niya sa pamamagitan ng pagdemanda niya eh. Pero yung ginawa nila in the way na pamamahiya, hindi na nakakatuwa yun. 'Di ba? Hindi na nakakatuwa. Marami ring netizens ang nagtaka eh. Pero mo, unjust vexation lang naman yung isinampang kaso. Tapos ihaharap mo sa media yung si Culaong. Para bagang yun na nga yun, nilabel mo yung unjust vexation sa murder. Nilabel mo yung unjust vexation sa robbery. Let's say, para na rin siya nag-robbery dahil marami siyang nabudol na mga OFW. Pero hindi pa naman po yun napapatunayan mga kaplastik. Kumbaga parang let's say mayroon nga may mga OFW na biktima pero bakit hindi sila nagko-complain? Yun nga, gawa nga na masyado silang busy. Oo, given na yan, marami silang trabahong iniisip at higit sa lahat magastos lang yung pagdedemanda. Lalo na kung halimbawa kagaya lang natin, mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko, na walang kaboses-boses na kapag nag-complain tayo sa mga ganyan tulad ng NAPOLCOM, CIDG, PNP, pag nagsampa lang tayo ng kaso dyan, wala na. Bumabagal ang proseso. Diba? Kasi hindi sikat eh. Hindi po sikat yung tao eh. Sabihin natin, hindi kasi matunog pa si Culaong that time. Nagreklamo ako sa otoridad na na-scam ako ni PFLM. Pero hindi naman agad-agad yan mabibigyan ng hustisya. It takes time pa yan. Tagal pa yan. Lalo na kung wala ka pang matibay na ebidensya. Yung tipong napakababa lang ng parang yung scalability ng kaso hindi ganun ka big deal. Tapos dagdagan mo pa yung
punto na ikaw ay hindi sikat na nagreklamo, ay hindi ka talaga pakikinggan. Sinasabi nila na 24/7 open ang kanilang FB page para magreklamo. Pero pag nag-chat ka sa kanila, walang reply yan, panigurado. One time, nagreklamo ako sa DTI, mga ka-plastic. Nireklamo ko yung furniture shop na yung mga promodizer na nagtitinda dun sa sinasabing furniture shop ay nang bubudol din ng mga customer at ninanakawan nila ng hindi namamalayan yung customer, tulad ng pag-iipit nila ng mga discount sa mga malalaking item like sopa, wardrobe cabinet, at kung ano-ano pa. Gagawin nila, binigay ng company nila ng 30% discount yon sa mga promodizer para ibenta nila ng 30% less. Ang gagawin nila, pagdating sa tindahan, minamanipula nila yung discount. So 10% po yon. Gagawin nila, iipitin nila ng 10%. So ngayon yung mga customer nila na naghahanap pa ng hirit na discount, pag nagpumilit, wala na bang dagdag na discount yan kasi bibiling ko na yung sopa mo bibili ko na yung wardrobe cabinet mo Hindi Ang mangyayari, mga ka-plastic, ay ganito na lang sir, ma'am. Bibigyan ko kayo ng malaking discount basta bigyan nyo ako ng 10% ng halaga ng item. Which is kung halimbawa 35,000 pesos yung sopa na yon, i-discount ng 30%, so humigit kumulang 24,000. Then yung sinasabi kong 10% ng halaga ng item, sa kanila yung 20% discount, yung 10% na halaga, ibibigay ng customer dun sa promodizer na hold-upper. Anong ibig kong sabihin? Kumbaga, ginawa nilang pang-ipit yung discount para i-pretend nila sa mga customer nila na yun lang talagang discount ng item nila, 10% lang. Pero pag nagpubilit si customer, ang gagawin nila, iipit nila ng isasagad nga nila ng 30%. Which is yun naman talaga yung binigay ng company nila, ng supplier nila. Inipit lang. Kaya, nung nagreklamo ako sa DTI, mga ka-plastic, nag-send ako ng mga email, wala akong natanggap na replied email sa kanila. Kasi hindi ako ganun kasikat na tao Ordinaryong tao lang ako, kaya sino ba ako para pakinggan ng DTI? Na merong anomalyang matinding anomalyang nangyayari sa furniture shop dyan sa Santa Lucia Department Store saka sa Home Gallery. Yung furniture shop nila doon. Diba? Hindi nila pinakinggan, kaya yun, ligtas. So parang ganun din yung mangyayari dito. Sasabihin nila 24/7, bukas ang kanilang FB page, bukas ang kanilang website para sa mga magrereklamo. Pero wag ka. Pares lang din sila ng Rapid Tulpo in action pag nagreklamo ka rin sa kanila. Kapag hindi ganun kaganda ang istorya ng reklamo mo, hindi ka nila gagampanan. Halimbawa, kung ang nirereklamo mo kay idol nila, Rapid Tulpo, na ang reklamo mo lang naman ay tungkol dito sa mga problema sa parking lot o problema sa mga right of way, tapos hindi ganun kagandaan yung istorya, hindi ka nila ipipictured sa kanilang wanted sa radyo. Pero kung mga usapang kabit, mga usapang parang nag-asawa ng bata, nag-asawa ng ganito ganyan, usapang mana ng lupa, yung mga madalas nagba-viral sa Rapid Tulpo, yun ang interested ni idol nila, Rapid Tulpo. So pare-parehas lang silang lahat, mga ka-plastic.
Kaya pag nagreklamo ka, wala rin. Tamo ako nagreklamo sa DTI, nag-email ako sa kanila, walang response. Diba? Nanginayang ako sa effort na nag-type pa ako sa cellphone ng mga complaint ko. Tapos hindi naman pala pakikinggan. Hanggang sa nawala na. Kaya tinatamad yung mga OFW na magreklamo against kay Norman kung halimbawa lang ay yung mga isinasampang reklamo ng OFW ay hindi ganong kalakasan at hindi ka rin sikat at the same time. Paano? Na taong kasing sikat kasi yung nagreklamo, mayamang pamilya yung pamilyang Lopez, nag-arkila pa nga sila ng majority. Diba? Kaya natural, bibigyan nila ng way yung tao kasi may impluensyang tao yung nagreklamo. Tapos hinayaan nilang salaulain yung munisipyo na nagkaroon ng peryahan doon, mga kaplastik. Na imbis na formal lang yung pag-aresto, dadaan sa mobile ng tahimik, tapos walang mangyayaring public shaming sa mga media. Yun lang, parang ano lang, baga mga kaplastik, formal way, parang kumbaga sa mga civilian kapag nagdedemanda sa ibang tao. Parang walang iskandalo, walang pasikat. Kasi lahat ng bagay, pati yung pag-aaresto, ginawa na rin content eh. Kung dati hanggang sa prank-prank lang tayo, ngayon pati PNP ginagawa na rin ng content, mga kaplastik eh. Baka sa susunod, pasukin na ng mga vlogger ang usapan sa Senado, sa mga Kongreso, sa Court of Appeals. Pasukin na nila kasi nagawa nilang pasukin ng larangan ng CIDG. Nagawan nila ng documentary, which is privately dapat yun. Dapat na natiling private yun. Kaya nga yung altercation nila ni Nico David tsaka ni Boss MG, hindi naman na documentary yun. Paano i-documentary? Talo siya dun. Siguro kung nanalo si Boss MG kay Nico David that time, baka dinokumentary niya yun. Kaso talo siya sa kaso ni Nico David. Hindi dinocumented. O baka sabihin na naman ng mga bashers, kay idol pala nito si Boy Panghe. Ginawan ko lang ng reference, mga kaplastik. Hindi ko sa sinasabing, kakampi ko si Boy Panghe. Isa pa yun. Kupal din yun. Na-featured ko na yan sa dati kong content na talagang kupal na nila lang yan. So baybayan ko rin yung mga content yan, kaya nga nag-unsubscribe na ako dyan eh. Diba? So tuloy natin tong video, humaba na yung paliwanag ko eh. Sa maleta, bakit yun hindi po pinapalabas yung mukha ng mga sospek? Bakit yung mga sospek na mahuli hindi po pinapreskon? Meron dito, di ba, yung nilagay sa maleta, yung babae, nung magkaibigan? Nahuli yun. Bakit hindi nyo preskon yun? Chap-chap yun, chinap-chap yung babae nilagay sa maleta. Tapos tumakbo na Mindanao yung suspect. Nahuli yun, nasa custody nyo. Walang preskon. Bakit ito, unjust vexation, preskon ninyo? Sir Rocky, sabi ko nga po sa inyo, ako po yung kasama po ninyo dyan. Yung po mga lahat po ng kriminal, yung po kailangan nyo nga po mga warrant, details, photos, kasama po ninyo ako dyan. I will provide you po with those details sa video lang po sa akin. Yun naman po, sabi ko nga ako dito, o nga po, it might appear na unjust vexation lang po ito, pero hindi nga po, Senator Rafi. I can provide you with the full case folder. Kaya po may perjury po dito. Ang dami po, napakahaba po, Senator Rafi. Meron pa nga akong private armed groups. Masyadong mahaba po. I'll be happy to cooperate po. I understand where you're coming from, Senator Rafi. Hindi po tayo nagpapagamit sa kahit na sinong tao o vlogger. Yung po PNP po natin ay hindi po nagpapagamit sa kahit na sinong Kasi sir, alam mo kung bakit nakita ko na para nagamit po yung PNP. Dahil natimbrihan po yung complainant against this vlogger na mayabang. O sabihin natin, vlogger na mayabang. Etong si vlogger na mayabang, nung mahuli siya, nakaredy na po yung complainant na may dala pa pong mga combo, may dala mga banda, tapos kumakanta-kanta pa. And pinayagan po ng PNP yun?
Kaya nga. Iba po- Sir, wait. Sir, magkaibigan tayo. Nakita tayo sa Senate. Pero sir, ako, I call spade a spade. Okay? I don't fucking care kung makakaaway kung dati kong kaibigan dahil lamang po sa prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko po, sir, kung Sakit mawawalan ng best patas friend. lang. Kung hindi mali, mali lang. Yan po yun eh. Meron ako nakitang pagkakamali dito. I don't care dun sa vlogger na mayabang. Okay, sobrang yabang talaga. Magi ako, nainis ako dun eh. Pero hanggang doon lang tayo sa inis. Pero wag natin pinipersonal. Yun po yung point ko. Ako talaga, sir, hindi po. para sa akin, saksakan ng yabang yung taong yun. Pero yung ginawa sa kanya, grabe naman. Sobra na yun, sir. We acknowledge your comments po, Sen. Rafi. That's point well taken. Point well taken. Wag na po maulit yun, sir. You tell the PNP, wag na maulit yun, sir. Yes, Sen. Rafi. Makakarating po. Pero in defense po, sabi ko nga po, we will support you. Yung po hiningi po ninyo mga detalye and photos, we will give. Sabi ko rin nga po, ang na-highlight lang po kasi, nagsalita rin po kasi yung pong vlogger nga na yun, na isa, yung pong hinuli, as sabi niya, unjust fixation lang po yun, yung kaso niya. Pero sabi ko nga po, mahaba po, Sen. Rafi. Yes, sir. Sir, again, for the last time, pati bagsangan ng oras, it leaves a bad taste. Kasi example, hulihin siya. Alam na nung PNP. Ibig sabihin, itong complainant laban dito sa mayabang na vlogger, tinimbilan yung PNP. Ngayon sabi ng PNP, wag kayo mag-alala, huli na natin. Now, pagdating po doon sa presinto, nandun na po yung banda. May banda, sir. Tapos may mga Sir, sandali lang, sir. Sir, wait. Marami doon nagkakantahan pa sila. Yung kantang pang-asar, which okay lang. Kasi asadero din. Mga asar din itong sinahuli. Kung tutusin, walang pakialam kasi nang asar ka ngayon, inaasar ka naman. Pero wag sana sa level na pati yung PNP, the PNP will stoop down to the level of this guy na sobrang yabang kaya nahuli. Yun po yung point ko. Maging patas po sana yung ating PNP at wag po makisaw-saw sa away ng bawat ng parehong vlogger. Okay, sir? I agree, Senator Rafi. Tama po kayo. Totoo, hindi ko po alam po na may banda. Meron po. Din po sa PNP. Hindi ko po nakita. Sensya na po, Senator Rafi, hindi ko po nakita. And I'm sure po the PNP did not know that. Di naman po na-coordinate namin po yan initially, Senator Rafi. Pero nakita po namin yung warrant on the day. Yes. So meron yata, actually I'm reviewing yung po mga vlog nila. Napanood ko po actually even kagabi. Mahaba na yata yung away nila. So pero sabi ko Correct. Ibig sabihin, sir, wag makisaw-saw yung PNP natin. Sir, yung lalaking yun na nahuli, mayabang talaga yun, sir. Admittingly, talagang kahit na sino nayabangan doon. Pero naman, wag naman maging OA yung ating PNP para isakatuparan yung hustisya, meaning hulihin siya dahil may warrant of arrest, dalhin siya sa korte o kung sino mang korte nag-issue ng warrant. Wag naman po yung OA. Kasi nakita ko po, sir, may banda pa at saka may kantahan pa. Tapos ngayon, pinayagan yung complainant, kasama yung misis niya, nilalait-lait yung naka-uniforme na nga, nakayuko na nga, lalait-laitin mo pa. Dirty finger pa. Grabe naman. And then, pinapayagan po ng PNP. Why? Bakit pinayagan ng PNP yun? Nandoon na nga, naka-uniforme na, nakayuko, kumbaga dapa na, sir eh. Nakayuko na yung Pinagtripan tao, hindi na umimik, mangyak-nyak na, and then pinapayagan yung mag-asawang complainant, nilalait-lait siya. At andun yung PNP, nakita, sir, kitang-kita na mata ko, itong complainant at saka yung PNP, naglalandian, sorry for the word, nagpiprensip-prensipan. Ang sakit sa mata, sir. Yun lang, sir. Tropa-tropa time. Tama po kayo, Sen. Rafi. Very point well taken. Totoo po, again, I repeat, I apologize siguro po for the PNP and for your sensibilities po, yung pong sakit po na nakita po ninyo dito. I did not know about the band. Yung pong isang vlogger naman po na isa na nagsalita, totoo lang, out of place po yun. I understand and that is also wrong. We will make the proper corrections, Sen. Rafi, at makakaasa po kayo na patuloy po natin i-improve ang ating serbisyo po sa taong bayan po, Sen. Rafi. Thank you, sir. Na po. Tama po kayo. Thank you. Yan lang po. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer ng Hampolco. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Magandang hapon po, sir. Opo, mabuhay po kayo, Sen. Rafi. Idol po. Maraming salamat. Thank you. Yun. Doon na nagtapos yung conversation between Commissioner Calinisan and then idol nila, Rapi Tulfo. Baga ang point of view dito ni Rapi Tulfo, bakitin siya yung mga bagay na nire-request niya sa CIDG ay hindi na pagbibigyan. Even na yung mga dapat ini-expose nila yung mga mukha ng mga taong pumapatay, nagra-robbery, mga kung ano, etc. etc.
hindi nila ipine-press conference. Paano press conference hindi naman ganun kapopular yung tao? At sa pa hindi naman yung complainant kasi hindi naman po siya sikat. Natural, ginawan nila ng event yung isang bagay na parang nagkaroon pa nga ng tarpaulin, di ba? Yung tarpaulin na idinikit pa ng ibang vlogger dun sa municipal office ng Paranaque. At nagkakabungis-ngisan sila doon dahil para silang spoiled brat na bata na kung saan parang simpleng spoiled brat na bata na nagsumbong sa magulang at siya yung pinanigan kaya bungis-ngis siya ng bungis-ngis doon sa vlog niya. Tapos sa sobrang ligalig niya sa content niya, nagawa niya pang mamura. Namura pa sa content itong si Ralph Kalinisan, mga kaplastic. Lahat na talaga ng kulang yan. Nasabi na itong taong to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. At dito, ako namay natuwa kasi halatang nanonood nga talaga si Commissioner dahil sa 10 sinabi ni Norman, 11 ho ang kasinungalingan. He is one of us, mga kahobre ko. Solid talaga si Commissioner. Putay. Sorry. Solid. Diba? Sa sobrang kaligalig niyang tao, nakalimutan niya yung napamura pa siya. Hindi ko alam kung minura niya o napamura siya. Kaya nga napasorry siya, di ba? Yun ay dahil masyado siyang na-over-triggered. O parang dito, trigger happy. Mga kaplastic. So ang pino-point of view dito, sana hindi na maulit yung mga ganong event na kung saan ay ginawan pa nila ng circus ang event na dapat ay malumanay, tahimik at maganda o formal na paraan ng pag-aaresto sa isang individual at hindi na pa dapat haluan pa ng pamamahiya. Kahit na sabihin mo may personal na galit ka kasi parang lumalabas may personal na galit ka sa tao. Di ba? May personal na galit ka sa isang tao. Yun ay dahil pinakitaan kaniya ni Norman Mangusi ng sandamakbak na pagmumura sa kanyang live stream. Diba? Nanggigil siya. Kaya ngayon kahit alam nilang naka-live TV sila sa media, nagawa nilang magsalita ng di maganda kay Norman Mangusin. At the same time, nag-dirty finger pa siya. Kaya wag niyo sanang ipagdasal na si Norman Mangusin ay magsampa ng kasong slander kapag yan ay yun ang nagawa niya. Sigurado, problema ninyo yan. Sabagay, mayaman naman din kayo. Marami rin naman kayong pera. Yakang-yaka yan. Yakang-yaka. Diba? So, ang akin lang naman, good job sa pag-aresto kay Norman. Pero hindi ako pabor doon sa pamamahiya at sa paglalabas nila ng mga parang memes sa munisipyo. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.